To the moon and back ang naging misyon ng Artemis 2 nitong nakaraang linggo. Ito ang unang space mission na nagdala ng crew malapit sa buwan sa loob ng mahigit 5 dekada. Maituturing na milestone ng maabot ng Orion spacecraft ang pinakamalayong distansyang nalakbay ng tao mula sa ating daigdig na umabot ng 252,760 miles. Nakita rin nila ang far side ng buwan. At ngayong araw, April 10 sa Amerika, matapos ang halos 10 araw sa kalawakan, ligtas na nakapag-splash down ang capsule ng Artemis 2, lula ng 4 na crew nito sa Pacific Ocean, malapit sa San Diego, California. And speaking of milestone, I am Louis Rabara, born and raised in the Philippines. My biggest project, ito yung Artemis 2, historic. ang kababayan nating si Louie, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas bilang data controller sa NASA na siyang nagpoproseso ng data na tinatransmit ng mga spacecraft, kabilang ang Orion spacecraft sa Artemis 2 mission. Yung first day of launch, doon kami sa Space Center, which is the mission control. Ang naging part namin dito as data controllers is the space network. Meron kaming array of antennas. After na lumagpas na siya ng Earth orbit, kami na po yung nakakapag-track sa kanila sa mga data na makukuha nila dun sa space. Dating IT staff si Louie sa UCLA o University of California, Los Angeles. At hindi raw naging madali ang kanyang journey, lalo't wala siyang background sa astronomy. Sobrang hirap po mag-apply ng trabaho kasi wala ako lahat. Hindi ako straight papunta sa astronomy po. Kasi nag-graduate ako ng computer engineering and wala naman ako idea before na kaya na makakapasok ako dito sa ganitong job. Ang dating batang fascinated lang sa mga astronaut, ngayon, nakakatrabaho na niya. Minsan iniisip ko parang hindi siya totoo. Ito yung nagsisimula ako ng feeling ko hindi ko kaya. Sobrang surreal pa rin po hanggang ngayon. Kaya payo niya sa mga kabataang Pinoy na nagnanais ding makapasok sa NASA o nangangarap ng to infinity and beyond. Walang imposible. Huwag lang kayo matakot mangarap. Kahit feeling nyo is impossible siya, there's always a chance. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. And of course, I always pray to God. JP Soriano, nakatutok 24 oras.